So, you can imagine. I understand. Alam nyo, ako, ganito lang, but I understand the workings of the communism through the ecclesiastical mechanism of Frederick Engels. Ayan, sina Kant, Stalin, na Leninism, they call it, or Trotskyism. So, I understand how all this will work. I understand also the process of democracy called free enterprise. So, pretty much, walayan clash the same manner as the Maoism dito sa China. So, that Bureau of Central Interpol today, tayo ang Chancellor. Have to be proud, all of you, kasi nandito na tayo. Nasa pedestal tayo ng forum ng United Nations Code, International Security Council. Pag hindi mo kasi masosolba ng dispute ng ibang mga bansa, sa 2 o 3 bansa, you have to go to the forum. Yung grievances mo, you've got to go to the forum of the International Security Council ng United Nations. Nakaupo tayo ron. You are the man from anchor. You are the sign. Kung tuusin. We are the policemen of the whole world. So each and every one of you, you're all generals. You have to follow my rank, being a 7-star Governor General. And I expect na gagampanan nyo yan. One na yan, role na yan. Yes, sir. And, of course, we have a good experience because we are breathed into the H world, which is the heavens world. Military Pentagon, defined government, defined governance. And yan ang kabutihan natin. Of course, it will begin with us. Kaya gusto ko na maisaayos natin ito, na we will be, to begin with, the Central Bank of the Philippines, tayo na. Yung mga appointed ng gobyerno become as our deputies. They will be working hand in hand with us. But we have to make sure na naintindihan din ng mga government officials natin na officially, kasi may classroom na tayo dito, naging criminal na sila. Lahat nitong mga nakaupo ng miyembro ng Board of Governor, Board of Trustee ng Bangko Sentral. So yan ang kabutihan natin. Sila ngayon natatakot na sila. Nag-resign na nga nung mga iba. Ngayon may panibago na hindi natin naisama, na naidemanda, na dati na rin nagtatrabaho riyan, na deputy. At tignan natin kung these are the righteous people na makakasama natin. Bigyan din natin ng respeto si Apo Digong. Kasi kailan may basbas din siya. But that, hindi na natin kailangan ng appointment na pumunta sa kanya. Mas mainsulto siya kung ako ang hihingi ng appointment sa kanya. Kasi alam niya, we are both military men, sir. You're higher rank than I am. Ba't mo pa kailangan ng appointment pumunta sa akin? Pumunta ka na lang sa akin, sir, then mag-usap na ta. Ganun lang naman yan eh. Very simple.
Kaya, siyempre, binigyan ko din kayo ng mga respeto na sabi ng mga ibang mga marshals natin, sir, siguro kailangan natin ng appointment sa kanya. Para ako, inoobserbahan ko ang reaction ng lahat. Pero, deep in my heart, alam ko, hindi ko na kailangan ng appointment sa kanya. Dahil, mataas ako sa kanya eh. Eh, ba't ako akong hihingi na parang siyang amo ko? Eh, yun lang naman, ang pag-uusapan lang naman, eh, isayos natin. Itong ating bangko para matulungan kita na lahat na kailangan mo nandyan. Next month, wala na siyang pera. Eh maski man nandun nakaupo ng mga bagong appointed niya ng mga deputy governor, eh anong magagawa nila? Paano sila magpapa-imprenta ng pera? Na wala tayo, na may demanda na you cannot use any one of our asset, gold, to back up. Hindi ka basta mag-imprenta. Eh, pag nag-imprenta siya aba, every other marunong mag-imprentahan, sige, imprenta mo na rin ng pesos. Kasi everybody nag-imprenta na, hindi kulo na. Oh. Anong gagawin natin? Isa ayos lang natin dito. We'll be able to put it all together. Ganun lang. And at least happy ako na nandito kayo. Probably on a day-to-day, bisitahin natin itong paisa-isa o dalawa sa isang araw. We just have to visit them. Make sure na naintindihan nila. At least, pag nabisita na natin si Apo Digong, bago tayo papunta sa Bangko Sentral, alam na niya na binisita pala ako ni... Wala nang excuse. At least, binigyan ko na ng respeto siya. Na bago ko puntahan ng Bangko Sentral, na i-embargo natin at tayo na doon, eh nabisita na natin siya. Wala man siya, siguro naman respetohin naman niya tayo na maski anong activity niya ay pupuntahan naman niya tayo kung nasa Bangko Sentral. Nasa Malacanang tayo. Lalo na kung nandito siya. So, gano'n ang gagawin natin. Sa ayos lang natin kung saan man tayo, make sure na meron tayong maayos na facility. Siyempre, pagbisita natin sa Joint Chief of Staff, sa Ombudsman, sa DOJ, sa Foreign Affairs, lahat ng mga sa Bureau of Lands, sa Commissioner, para alam niya na nandito kami ganun yan. Lahat ng mga departments na para alam nila na nandito kami, may presence kami dito, ipaalam natin sa kanila. Saka ang PNP yan sa kampo, para alam nila na nandito tayo. At para wala nang question, kasi mangyayari dito, nabisita na natin sila, naibigay na natin ang alam na nila kung anong gagawin natin. Pagtulungan natin ito na tayo at ang mga buong Pilipino nagre-react na. Hindi natin kailangan ng ano pang... Kasi pag nabisita natin lahat ng mga departamento, sinong magko-complain ngayon? Nandito sila. Tama sila. Meron ng demanda. Wala na sila. Lahat na naidemanda
komanda natin, mga kriminal na sila. Eh, mangyari sa kanila, sasabihin ng mga tao kasi nakikita na sa... Oh, kita nyo, nandyan na naman si... Ewan ko kung si Kwan na naman ito. Hindi. Akala ko si Fidel Ramos na naman yung nakita. Si LTFRB. Manong tabako. Numero 1 na sutil yan eh. Numero 1 yan na... Kausap mo ngayon, bukas. Iba ng ulo niya. So, yan. Kakabuti natin andito tayo. At suportado tayo ng United Nations. O, nakita ninyo, 4-5 pa na mga International Criminal Court, International Court of Justice, dito sila mismo nakatira. Nandito na sila, 1 linggo na sila nandito, hinintay pa nila ako. O, kung hindi tayo totoo, yung mga lokong yun, hihintayin ba tayo? Talagang naatasan sila na pumunta rito para to attest with us. Kasi, kung wala rin akong tulong sa United Nations, sa Project Episode, kasi ang commitment natin dyan, 100 trillion para sa humanity. Alam nila na totoo itong ginagawa natin. Hindi ito lamang para sa atin dito sa Pilipinas, but this is for the whole world. Napakaganda ang sitwasyon natin because we are actually global funded. Tayo rin. Ang bangkero ng buong mundo. Using all our assets. Lahat itong mga nakikita ninyo ng mga SKR, ng mga kwarta, and the whole Philippine archipelago, because yung undocumented gold, the platinum, saka diamond natin dito sa lupa natin, multi-trillion na tinulada sa lupa natin. Kaya dapat lang isasara natin lahat ng mga minahan. Sinong lamang ang nakikinabang sa mga minahan dito? Mga tiga-ibang banyaga. Ano lang na ibibigay sa atin ito? Mabuti na kung may 1% sa nakukuha nila. Papayag pa kayo ng ganyan? Isinali ko na yung bayad ng mga empleyado, yung 1% na yan, na binibigay nila sa atin. Kalokohan ito. We will not and we are not supposed to allow any minahan dito. Sinisira lang nila ang kabihasnan natin. That's what happening. Pino-poison lang nila tayo kasi dinadagdagan nila ng additive yan na nakakasira na chemical. Kasi pag yan inaanod sa mga baybayin natin, namamatay ng mga isda, at pati tayo na, nagkakasakit tayo. Bago, radiation will come in. Yeah. Yan. Then, yung climate change. Naku, masyadong matindi yan. At dito, we are the richest. Hindi pa natin pinapalabas. The most advanced na energy nandito. It's called deuterium. Pag
Pag-aari ninyo yan. Pag-aari natin yan. Lahat tayong mga Pilipino. Pag gusto ninyo tayong lokohin na naman ang mga tiga-ibang banyaga para sa mga negosyo nila yan, pabayaan nyo naman, mina-mina. Pero itong mga lintik na nakikinabang, only few people dito. Nakapartner nila na Pilipino, sila ang nagbabribe, silang mga loko-loko. Dapat talaga. Sabi ko nga sa inyo, pag hindi magawa niyan, sige, abayaan lang natin. Sabi ko nga, ang instruction ko na nga may mga Raptor stealth plane naman tayo. Sige, pag nandyan lahat yung mga equipment nila, sige, sunugin ninyo yung mga equipment nila para mag-complain na sila kung saan sila mag-complain. Ganon lang nga sa isip ko. Kumakailan nga, sabi, sinira daw ng NPA yung mga truck. Hindi nila alam na aeroplano sa tasan ng sira. Paano nga? Siyempre, pag pinasabugan mo yun ng kung ilang may bulldozer ka ron, siguro naman pag nasira na ng mga equipment nila, medyo masyado na expensive mga operation nila. Siguro, ipapahinto nga nila yung operation. Kung ganun lang natin pwedeng gawin yan, we'll do it. Sobra meron tayo. At, alam di ba, pag-usapan natin, napakadali. The moment nakaupo tayo sa Bangko Sentral, siyempre, sino uunahin ko? Kasi ganito yan. Paano tayo makakatulong? Kung tayo mismo wala. Gusto ko na ito na tayo. Kahit po tayo. Salamat tayo. Dapat lang orderin natin sa isang bangko natin na merong magbigay na sa atin ng magandang biyaya. Gagawin nila yan para sa atin. So, folks, I'm happy na nandito tayo lahat. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you. We'll begin probably bukas. Plano natin mabuti kung alin ang bibisitahin natin. I-secure muna natin ang mga sarili natin kung saan tayo pwedeng